Sabi nga po ni Archbishop Jose Palma noong araw ng canonization, sabi po niya, si San Pedro Calungsod, bagamat taga Cebu, taga Visayas, ay hindi na pag-aari ng Visayas lamang. Hindi rin lang siya pag-aari ng Pilipinas lamang. Siya ngayon ay para sa buong simbahan at sa buong daigdig na. Sa pamamagitan niya, kasama po yun sa sound effects. Sa pamamagitan niya, ang Pilipino ay naging lalo ng bahagi ng buong mundo. Ngayon po, pagkatapos ang biyaya at ang napakalaking karangalan na ito, pagnilaya natin, ano ba ang pagiging martir? Hahayaan ko kayong gumawa ng ilang research. Basahin po ninyo ang buhay ni San Pedro Calungsod at inyo pong pakinggan ang marami pang naging catechesis tungkol sa kanya. Available po online sa mga publications na po, kaysa sa kung ano-ano ang tinitignan at ina-upload, ina-download. No? Si San Pedro Calungsod ang inyong hanapin. No? Ang bigyan ko ng unang pansin ay ang pagiging martir. Ang ibig sabihin po ng martir ay saksi. Sa katunayan, ang saksi ay nagpapatotoo. Ang isang martir ay nagpapahayag ng katotohanan. Pero kung anong katotohanan? Katotohanan tungkol sa Diyos. Na ang Diyos ay totoo. Na si Kristo ay hindi kathang-isip lamang. Siya ay tunay. At para maging tunay na saksi sa katotohanan ni Kristo, kailangang naranasan mo si Kristo. Kailangang nakita mo siya, narinig mo, nahawakan. Katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, maging alagad, a disciple of Christ. And once a disciple, you can testify to His truth. Kaya po ang martir ay hindi nagpapatotoo sa kung ano-ano lamang na katotohanan, kundi ang pinakadakilang katotohanan sa lahat, na mayroong Diyos at nakita natin siya kay Jesus. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Sabi po sa Ebanghelyo, totoo. Para sa isang nakakilala kay Jesus, na ibig sumunod kay Jesus at sumaksi kay Jesus, lahat maaaring talikuran. Kahit ang mga pinakamamahal, mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang tatay ko, mahal ko ang kapatid ko, mahal ko ang mga anak ko, mahal ko ang buhay ko. Subalit, sabi sa Ebanghelyo, lahat ng yan maaaring talikuran dahil sa aking sinusundan na si Jesus. Totoo. At kung hindi totoo si Jesus, papaano mong matatalikuran ang lahat ng napakagagandang bagay sa mundo? You can turn away even from these priorities that call for our love only if Jesus is really true. If Jesus were not true, we will not surrender anything for Him. Kaya po, ang karangalan ng pagkakaroon ng isang bagong martir na si San Pedro Calungsod ay nagpapaalaala sa atin, bawat alagad ni Kristo, dapat tanungin ang sarili niya, alagad ba lang tayo sa pangalan? O talaga bang buhay na buhay si Kristo sa atin na kaya natin tumalikod pati sa sariling buhay? Dahil hindi natin kayang itatwa, hindi natin kayang pabulaanan si Jesus. Buhay siya, totoo siya. At ang mga martir po,
Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa gawa, pinakita na totoo si Jesus. Kung kinakailangan, buong buhay ibubuwis. Kung baga, mamili ka, buhay mo o ang katotohanan ni Kristo. Ako po aaminin ko sa inyo, pag naririnig ko ang buhay ni San Lorenzo Ruiz, pag narinig ko ang pagsasalaysay ng pagkamartir ni Pedro Calungsod, iniisip ko kung ako kaya ang nasa lugar nila, kung ako kaya ang tinatarakan na huling pagkakataon, naniniwala ka ba kay Jesus? Aaminin ko po, manginginig ako. At baka ako'y matukso na magsabi, kayo naman, di na kayo mabiro. Joke lang. At sa likod ng isip ko, mangungumpisal na lang ako mamaya. Para makabawi. Parang pag naandyan na nakatarak, no? Andyan na, buhay mo o si Kristo. Eto na, hinahabol ka ng patalim. No? Saan ka tatakbo? Papalayo? O haharapin mo ang pinakadakilang oras ng pagsaksi? Hindi na sa salita, kundi pag-aalay ng buhay. Pinatunayan na ho yan ng napakarami. Kaya kahanga-hanga si San Pedro sa unang pagbasa. Karanasan niya na para kay Jesus, walang dapat humaglang. Kaya inaanyayahan niya ang lahat. Sumunod kayo kay Jesus nang walang reklamo, nang wala ng pagbulong-bulungan, nang wala ng pag-iisip ng ano ba ang aking ikaliligaya. Siya ang iyong kaligayahan. So follow Him with joy, without any grumbling, without any complaint. Follow Him. Ganyan ang martir. At kung kailangan na buhay, dugo, ang maging buhay na saksi sa buhay na Kristo, ganun ako. Mga kapatid, huwag lang po tayong pumalakpak ang tainga dahil sa karangalan ng bagong santo. Ito po ay paanyaya sa atin. Bawat biyaya ay may misyon. Tulad ng pinagmamalaki natin na San Pedro Calungsod, saksi sa katotohanan ni Kristo. Sana po bawat Pilipino tulad niya, hindi na pipilitin, kundi voluntarily, freely, sincerely, will spend our lives witnessing to Christ kahit sa labas ng ating bansa. Dalhin ang katotohanan ni Kristo. At kung mga ilangan man ito ng pagpapasa ng krus, mapalad ka. Tunay kang alagad. Tunay mong nakita ang katotohanan ni Jesus. Tayo po'y tumahimik sandali at atin pong tanggapin ang misyon na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos bilang mga Pilipino. At hilingin natin ang pagbiyaya, protection mula kay San Pedro Calungsod. Please all rise. Many have witnessed to their faith by their lives. Aware of our mission in the world to be prophets, let us pray to our loving Father to make us faithful to our vocation.